Hi guys, welcome back to my vlog ayan, and natapos channel. na tayo ngayon ng trabaho natin. 2:30 na. My God. Nag-alburuto ka na naman. Dito sa trabaho ko. Hindi ko ini-expect na ganito yung lunch break nila. Hindi siya ano sa time. Ay, mamamatay ako sa gutom dito. Aganos ka, ano, kasta. Sustento ka nga ng malaki. Magkakasakit ka naman sa gutom. Oh, Jesus. Kain tayo, guys. Ito na nga lang yung ano, ating konsuelo pagkain. Bago ka ng bago sa mga Hapon, eh talagang ganyan mga Hapon, inuuna ang trabaho kaysa sa pagkain. mula sa aming ano workplace hanggang dito 5 minutes pa yung layo ng parking. Ay nako, need mo yan para maibsan yung sakit sa kasukasuhan mo. Ayun yung gases ko. Mag-umpisa kang maghugas. Alas 12. Actually, before 12 ang paghuhugas ng mga pinagkainan nila ng snack ng 10 AM. Tapos, huhugasan mo lahat yon. Mabilis naman yung paghuhugas kasi may machine naman na ano, itatanggalin mo lang yung mga leftover at mga dumikit-dikit na pagkain para mailagay sa washing. After ng washing, sasabak ka sa cutting corner o doon sa kusina nila para mag-cut ng mga iba't ibang klase ng gulay for preparation for tomorrow. 3 kayong gagawa. So, after ng cutting, doon ka palang makakakain ng lunch break mo. Kaya, inisip kong kumain dito sa labas para ma-relax ako. First time kong kumain dito sa labas, sa loob ng car kasi ang ganda ng tanawin. Overlooking kasi ang place dito. Ma-enjoy mo yung pagkain. Kasi labas-masok sila sa dressing room. Hindi ka rin makakapagpahinga. Buti dito guys. Yun yung papakita ko sa inyo. Wow! Yung ocean, kitang-kita dito. Oh, diba? Diba? Ang ganda. Nostalgic mood. Na-miss ko tuloy ang may kasamang kumain. Charis. Kahit iritang-irita ka rin sa trabaho mo. Time check. Dito sa Japan, kailangang ahead ka lagi sa oras para hindi ka ma-discriminate. Ito na lang yung ano, konsuelo de bobo natin. Hindi pala ako nag-alay dito sa mga bantay dito. Sobrang gutom, wala na akong maalala pa. Hindi rin ako nag-pray. Ganyan din ba ang ginagawa nyo guys? Pag nasa ibang lugar ka, first time mo, kailangan mong mag-alay ng pagkain. Para akong patay gutom dahil sa sobrang gutom. Eh, masarap pa naman ang pagkain ko, kaya ayan, grabe yung lamon talaga. Picnic by myself. Pagkatapos ng lunch break, isasabak ka ulit sa gabundok na hugasan na pinagkainan ng mga elderly ng alas 12. Pinagkainan ng sahon. Ngayon ko naman napapatay ng pagutom. Ganda pa naman ang trabaho, yung lang oras ng ano. Oras na ng pagkain mo. Lumalabas ang sentiments ng isang tao, lalo na't gutom. Ayoko nalilipasan ng gutom kasi madali akong magalit. Kahit nung bata pa ako, hindi pwede sa akin malit ang oras ng pagkain. Dear Kuya Eddie! I know.
nagkasakit na kasi ako sa bituka. May mga bagay na dapat nating i-consider, lalo na pag pinili mo yung ganitong trabaho tapos may consequences pala. Napakahirap talaga ng buhay dito sa Japan. On my part, kahit hindi naman ako magtrabaho, pwede naman akong mabuhay kahit paano dahil sa pension na natatanggap ko galing sa namatay kong asawa. Pero mandatory talaga bayaran mo ang mga taxes, insurance, health insurance, social insurance, at kung ano-ano pang klaseng insurance yan. Oh my God. Araw-gabi nagtatrabaho ako. Ipon dito, ipon doon. Ang dami kong pera noon. Nakabili ako ng bus, ng van, ng kotse, ng lote, bahay at lote. 3 ang property ko dati, ngayon wala na. Mayroon pa namang natitirang konti yung mana ko sa asawa ko. Tapos, jeep pa. Meron ko ng jeep, tricycle, motor. Huwag mo nang isipin yon, bangon na lang ulit as usual. Wala. Lagi pa ako nakakasakit, monthly pumunta ako ng doktor. Ngayon, wala akong masyadong pera pero healthy ako. Mas gusto ko pa yung konti lang yung pera at healthy kaysa sa marami kang pera, unhealthy ka. So yun lang, pinunto ko lang. Bye!